ating lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng additional komento ukol doon sa away ni Atty. Salpanilo versus former Vice President Noli Di Castro. Grabe naman yung sinabi ni Salpanilo kay former Vice President na siya raw ay isang siya ang naging pinaka-inutil na Vice President ng Pilipinas pagkatapos wala siyang karapatan magbigay ng komento ukol doon sa waiver ng bank account ni former President Duterte dahil hindi siya abogado. So grabe naman, at saka I beg to disagree dahil going back doon sa kaalaman sa batas, ako ay naniniwala na not necessarily na ikaw ay abogado para alam mo yung batas. Pwede naman na tulad natin, ordinaryong tao lang tayo. Halimbawa, nagbabasa ka ng mga aklat tungkol sa batas, o meron dyan Civil Code of the Philippines, sa criminal law, international law, and so on. O basahin mo yon, so at least magkakaroon ng kanang idea o better kung mayroon kang pagkakataon, basahin mo yung ISCRA. ISCRA is Supreme Court Report Annotated. Kasi nagbabasa tayo yan noong nasa college tayo, kung mayroon tayong time. So magkakaroon ka ng idea. Kaya ako ay naniniwala yung kaalaman sa batas ay hindi yan monopolyo ng mga lawyer. Okay, kaya ganun yan. Pagkatapos yung sabing pinakainutil, grabe naman yan, ano ba yung criteria para masabi mo na ang isang Vice President o any government official ay inutil? Wala. So dapat magbigay siya ng mga basihan, mga criteria, and so on. But then as far as I remember, kasi bata pa tayo noon, kilala na natin yang si Noli Di Castro dahil doon sa mga balita. So lalong-lalo na nung itong ABS-CBN ay mayroon pang prangkisa, talagang pinapanood natin yung news. Hindi lang news yung tinatalakay niya, marami pa noon. So talagang kilala siya ng mga masang Pilipino. Ika nga, parang icon sa larangan ng broadcasting. Parang ito yung mga iconic na tao. So tulad nung yung isa, yung excuse me po, na may he rest in peace. So yan, at saka marami pang mga broadcaster. Okay, ngayon, bakit kaya ang naisip ko, bakit kaya mainit ang ulo nitong si Salpanilos kay Noli Di Castro? Siguro ang isang reason dito ay naiinggit siya. Okay, kasi itong si imagine, naging senator, pagkatapos naging vice president, pagkatapos wala lang, parang very smooth yung naging buhay niya after becoming vice president. Kasi sa pagkakaalam ko, wala naman talagang big issue tungkol sa kanyang panunungkulan bilang vice president. So kung i-compare mo yung nangyayari sa vice president sa ngayon, napakalaki ng pagkakaiba.
Okay, so imagine yung confidential funds na grabe yung mga maraming issue tungkol diyan, ano. Kaya yan. So naiinggit ito si Sal Panilo dahil yun nga, ah, hindi siya manalo sa pagka-senator. Pagkatapos ngayon, grabe yung yung mga yung bati ko sa kanila because na may basihan naman, ano. Kasi imagine kung iisipin natin itong mga naging malapit na officials nitong si former President Duterte, medyo hindi maganda yung yung naging kapalaran na for some reason. Okay, tulad nga itong si Pastor Kibuloy. So ang kanyang si Pastor Kibuloy ay ang spiritual spiritual advisor ni former President Duterte. Ngunit imagine, tingnan niyo yung wala tayong karapatan na mag-judge sa kanya, but then tignan mo yung nangyayari sa kanya na hindi maganda, na may basihan naman. Okay? Pagkatapos, tingnan niyo yung kanyang turo na siya raw ang may-ari ng universe. So, kapanipaniwala ba yan? Talagang budol na sigurado, ano. Okay, Kibuloy, pagkatapos itong si Attorney Roque. So, imagine na napanood ko yung sa hearing, sabi niya, babalik ako, dalhin ko yung mga dokumento para ma-approve niya na yung pagsipa ng kanyang pira at ari-arian ay legal. Ngunit hindi na nagbalik. Ano ba yung rason diyan? Bakit hindi na nagbalik? Siyempre, hindi niya maipaliwanag diyan dahil nga maliwanag na yung pira ay galing sa ibang sources, hindi doon sa sinasabi niya. Kaya maliwanag, ano? Okay. Ano yung narinig ko na sinasabi ng mga abogado, pag ikaw ay as if nag-escape, hindi mo inarap yung something na ibinabato sa iyo, malamang o sigurado ikaw ay guilty. Okay? Kasi nga kung hindi ka guilty, di harapin mo. Yan, ano. Pagkatapos itong si Sal Panilo, pagkatapos yung kanila sa Isiminay and so on. So, grabe talaga, no. Kaya tinitignan natin yung mga news ngayon, yung mga vlogs, whatever. Very lilo si itong si Sal Panilo. Siguro na siya, naisip niya na mali na magparatang na parang sabihin mo na parang mali na mag-down ng ibang tao. Okay. So, yan. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. So, maraming salamat doon sa additional subscriber natin. Ano? Sana dadami pa. Hindi lang 3, 2, 1. So, sana please subscribe. Okay. Muli, maraming salamat sa inyong lahat.